The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The Ayan, good afternoon to all our listeners on air and online across generations. Welcome to today's episode 4 of For Reals. Tune in every Wednesday 4 to 5 p.m. on Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. These are your besties, Akin. And this is Mai. This is the show where Gen Z gets real. No filters, no pretensions, just pure kwentuhan. From the latest chika to real-life struggles to breaking down what people get wrong about us. Ayan, we're here to keep it light, relatable, and of course, for reals. With that, we posted the slang of the day yesterday and we will uncover the true meaning and use of that word today. Yes, we gathered your comments and you can still share how you use that word in a sentence or in a conversation by commenting on our posts. Also, please check out the pinned link below in the comment section and share your suggestions and stories that you'd like for us to feature here in For Reals. Yes, and before everything else, we would like to greet our Director 4, Dr. Jonicio G. Alvendia, Deputy Director Joel V. Dotor, our Division Chief Sir Jong Davalos, our utility, guards, drivers, and our entire Filmec community. And also, we would like to take this opportunity to promote our social media platforms at Radio Agri on Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radio Agri 90.1 FM. Episode replays are now available on our YouTube channel and our text hotline at 0962-119-7445 where you can send in your comments, suggestions, or stories. Yes, at matagal-tagal tayong hindi nakapag-air, Bestie Mai. 3 airings yata ang napalagpas natin. Hindi kasi medyo naging busy tayo eh. Yung unang week siguro ay bumagyo. Yung pangalawa ay medyo naging busy tayo kasi for preparation. Nagpe-prepare tayo ng for AgriLink. Inauguration and AgriLink medyo naging busy talaga. Ang daming dumaang pangyayari sa atin kaya ngayon lang tayo nakabalik. Yeah, so ayan, last episode we talked about Gen Z in the workplace. We also had the opportunity to hear from our guest, ACD Steve's Section Chief, Kuya Jet Subaba, na nag-share ng kanyang experiences and insights on having Gen Zs as co-workers and supervisees. Yes, and since October is World Mental Health Month, with the theme Mental Health for All, Greater Investment, Greater Access, Everyone, Everywhere, today's episode naman is very timely and relevant. Let's be for real. What is mental health for Gen Z? Ayan, so we see and read about mental health everywhere on our feed, but what does it actually mean for us Gen Zs? First, let's compare how older generations see mental health and how we see it as Gen Zs. Yes. Una-una, when it comes to awareness and openness. Yes. Sabi, ang older generations, mental health was often seen as a private or taboo topic. Many associated mental health issues with weakness, instability, or shame. And according to a 2019 American Psychological Association survey, baby boomers are less likely to discuss mental health openly than younger groups. Diba? Oo, siguro parang ang nakikita kasi nila dito hindi naman to totoo. Yung mental health na nasa isip nyo lang yan, parang ganon. Yes, may ganong notions. Dati siguro. Kaya hindi siya masyadong open kapag this is a triggering topic ha, kaya triggering, triggering topic talaga siya. Kaya pag may nangyayari dati, parang hindi sila naniniwala na ayun ba talaga yung dahilan kung bakit siya nawala, parang gano'n. Bakit siya malungkot? Yes. Hindi sila naniniwala doon. Sabi nga, yung mental health, tinitignan as private or taboo topic. Hindi nga siya gano'n ka-open pag-usapan. And yung mental health issues, hindi siya mas siniseryoso. Oo. Siguro hindi siya katulad ng mga physical illness natin ngayon na
parang dati, kung physical illness, very, kino-consider talaga nila siya as sakit. Pero ito, pag mental illness, parang, mental illness, ano yan? Parang ganon. Hindi, parang mas considered na parang, hindi sakit ang mental illness. Whereas yung mga physical illnesses naman, yun yung mas seryoso sa tingin nila. Pero ngayon kasi nakikita na natin siya as essential na rin na magpa-check up, ganyan, makipagkwentuhan ka kung kailangan mo. At yan naman yung pag-uusapan natin sa mga susunod na dito, di ba? Kasi para naman sa mga Gen Z, much more open sila to talk about our struggles and sometimes even making it part of their identity. For example, using terms such as anxious era or taking a mental health break. And 90% of Gen Z in a 2022 American Psychiatric Association poll believe it's important to openly talk about mental health. Ito na yung pumapasok yung pagiging progressiveness ng Gen Z pagdating sa mental health. Open na kasi siguro yung generation kasi natin, parang mas ine-embrace natin na lahat ng sakit ay sakit, na importante. Which is true naman. Oo, na hindi lang porket ito yung sakit mo, mas importante ka, parang ganyan. Hindi naman sa dinedegrade natin yung iba, but siguro mas may prioritize, hindi naman pinaprioritize, but binibigyan lang natin ng importansya lahat. Diba? On equal basis. Kasi ang health naman natin, ang body natin, hindi lang naman physical lang, It's the mind too. Yes, at yun nga yung Gen Zs, mas open na nga sila na pag-usapan yung mga pinagdaraanan natin. Hindi na siya private, kumbaga. Tapos sa social media, talamak dyan yung makikita paggamit natin ng mga terms. Yun nga yung parang anxious era, mental health break. Parang kapag healing, mga ganon, diba? Diba? Parang honest tayo. Mas honest na. Parang hindi na siya tabu. Okay. Yun. So, next naman natin, sa stigma versus normalization. Older generations often thought therapy was only for serious problems or crazy people. Maraming naging ganito dito, crazy people. Parang marami tayong naririnig dati na, ay, baliw siguro yan. Oo. Ganon. Dati din parang super overused ng word na baliw. Yun lang yung term talaga para sa mga mental illnesses dati. Yes, diba? Kahit siguro. Pero ngayon kasi ang dami na po nating na-experience or nagiging tawag sa mga sakit, hindi lang siya baliw. Kasi hindi naman talaga tayo nababaliw. Yes. Marami siyang specific. Mas informed na rin kasi tayo pagdating sa different types of mental illnesses and psychological disorders. Isa pa sabi dito, stigma was stronger. People avoided treatment for fear of judgment. May takot na ma-judge. Pero ngayon kasi sa generation natin, parang hindi na judgment Parang ang sasabihin na sa'yo kapag sinabi mo na, uy, nagpa-check up ako for this. Okay, anong naging result? Kumusta ka naman? Parang ganun na yung nagiging conversation niya instead na, ay, bakit? Baliw ka ba? Ganun. Parang kasi tayo ngayon, mas nag-empathize na tayo with each other. Kasi masasabi mo rin na nag-share tayo na experiences ng struggles as Gen Zs, Hindi na siya basta... Wala nang judgment. Siguro meron, pero hindi dito sa certain people, syempre, depende pa rin naman sa attitude. So, ayan. For Gen Zs naman daw, we normalizes therapy, counseling, and even medication as part of self-care. Which is true, di ba? Evident naman siya sa nakikita natin, lalo na sa Facebook. Pag nakikita natin, ay, bakit kaya umiinom na siya ng gamot? Ano kayang meron sa kanya? Kumusta na kaya siya? Parang ganun, hindi na siya yung, ay, umiinom siya ng gamot. Baliw, parang ganun. Parang negative yung tingin natin. Kasi, for us, yun nga, part siya ng self-care. It's part of how you will address yung issue, diba? Kaya yun nga, na-empathize tayo sa mga kapwa natin when it comes to their struggles and their mental health issues. So, ayan, next naman is influencers and celebrities openly discusses therapy and making it less taboo. And memes and humor are used to talk about anxiety or burnout without shame. Yes, without shame. Yung mga influencers, mahalaga din talaga yung role nila sa ating mga nanonood, ganyan. Kasi, syempre, pag nakita mo yung idol mo na openly pinag-uusapan yun, so parang mga struggles niya, diba? May isip mo na, okay lang pala. Oo. Sa atin. Pare-parehas lang tayo
tayo kahit influencer ka dyan at kahit mas madaming nakakakilala sa'yo, parang ganun. So, yung memes and humors naman, actually, sa atin. Yes, ginagamit natin as coping mechanism kasi yan. Defense din, minsan, kapag gusto nating ilabas yung mga sama natin ng loob, pero ayaw natin ng masyadong seryosong topic. Oo naman. Plus, yung mga seryosong topic such as this na yung sa mental health, ginagamit natin yung humor para mas mapagaan ba? At least nakakapag-share ka pero hindi kailangan na mabigat sa pakiramdam yung pag-share. Yes. Yun lang naman ang way natin para mag-cope, 'di ba? Yes. Magandang coping mechanism po ang memes. Ay, meron tayong comment from Kuya Jet Gonzalez Subaba. Hello sa guys! Kayo ang fave kong Gen Z program host. Thank you po! Thank you, Kuya! Yan ang guest natin last time. Kaya ikaw favorite mo kami. Millennial. Favorite millennial namin. Yes, at next naman, pagdating naman sa approach to coping, older generations daw, they relied on tiisin mo lang mindset. Yes, actually. Ito din pumapasok yung parang resiliency ng Filipinos. Yung, di ba, napag-usapan natin, resilient ang mga boomers usually. Ang older generations, hindi lang boomers. Ang Gen X and Gen Y. Tapos, ginagamit din ng older generations ang silence, religion, and spirituality or work as a distraction to cope. Siguro kaya marami ding nag-overtime sa kanila dati. Diba? Oo, kasi parang yun ang concept of healing nila. Oo, and concept din ng parang distraction. Oo, yun yung way nila ng pagtitiis. 'Di ba? Siguro maraming may problema sa mga older generations, of course, pero hindi dahil mawawala. Tabu, dahil ayaw nga nila itong pag-usapan, parang hindi naman pero parang nawalan sila ng karapatan na ma-feel kung ano man yung nafe-feel nila or naiisip nila kasi hindi siya openly pinag-uusapan. Yes. And hindi rin naman nila kasalanan kasi kung mapapansin din natin, baka based din ito sa social constructs nung time nila na hindi talaga open or dahil wala pa rin namang social media dati, ang makakausap mo lang talaga mga kapitbahay, tapos yung iba pang kapitbahay natin mga ay peers mo, hindi rin naman nila nagigets usually yung naiisip mo kasi syempre iba-iba tayo ng pinagdadaanan. So yun, maganda talaga ngayon dahil may outlet tayo. Pag nag-post ka or nag-share ka ng stories mo, may ibang tao talagang makaka-relate sa'yo kahit hindi ganun karami. Pero at least mas marami yung mapag-sharean natin. Tapos, dati din, mental health days from work or school were rare and often frowned upon. Diba? Dati, hindi naman uso yun eh. Parang walang ganung phenomenon talaga na parang, absent muna ako. Kasi may pinagdaraanan ako. More on yung physical illnesses nga. Pag hindi ka nilalagnat, ganyan, hindi ka papayagan umabsent. Wala kang karapatan na magkaroon ng break. Parang hindi ka pwedeng magkasakit or dahil sa isip mo, hindi pwede yun eh. Kasi yung parang may term nga na, isip mo lang yan, tiisin mo. Parang ganun, magtiis ka muna. Yes. And yung school depression, di ba may mga estudyante tayo na sinasabi nila dati na depressed, pero wala talagang naniniwala kasi Dati. Bakit ako maniniwala? Sa isip mo lang yan. Pwede mong baguhin yung mga naiisip mo na yan. Parang gano'n. Ganun nga yung notion from noong older generations. However, for Gen Zs, sila ay more proactive na. Like, sa pag-cope nila, like they use journaling, meditation, apps, group chats, or therapy. Meron na silang mga outlet. Yes, diba? Yun yung sinasabi ko. Mas open na kasi sa atin dahil yung digital era nga kasi natin. Marami na tayong napag-sharean. Marami ng outlet for us Gen Zs. Yung mga journaling, nakikita ko rin sa TikTok, yung junk journaling, siguro outlet din talaga yun eh. Parang nagsusulat-sulat, ganyan. Not necessarily, kung wala po tayong, pero kailangan din talaga natin ng professional help, yes, diba? Therapy, diba? Pero kasi medyo pricey talaga tong hindi talaga din maiwasan. Pero if you need talaga, you feel na nahihirapan ka na, therapy talaga ang way to go, diba? Kung kailangan mo ng kausap, ganyan. Yes. Yun. Unahin natin ang sarili. And also, for Gen Zs, they value rest and mental health day as legit needs. Diba?
parang may ano tayo dito meron tayong entry dito kasi pag sinasabi natin na, ay, pagod na ako. Sige, absent muna ako. Offset muna tayo. Mag-leave muna, ganyan. Bakit siya magli-leave? Wala lang, kasi pagod ako Oo, pagod siya mentally. Sana, yun din ang maganda, sana ma-implement sa maraming lugar. Kasi nga, para magkaroon naman ng emphasis din na pwede kang valid na magkaroon ka ng break. Oo. Just because you're tired. Pagod ka, nakakaisip. You're not feeling well. Oo. Parang gusto mo lang magkumot, maghapon. Parang valid yun mag-TikTok, mahiga, mag-cellphone. Valid naman siya. Valid ang nararamdaman mo. Legit needs yan. Pero siguro dati nga, kaya maraming nag-overtime kasi yung problem ay, yun yung pag-cope up nila sa problems Iba talaga nila. yung coping mechanisms ng older generations. Also, Gen Zs use digital platforms like TikTok or YouTube for advice and peer support. Yes. Na-encounter mo ba yon sa TikTok? Yung mga parang therapies? Oo. Meron siya. Tapos meron din kasi ako nung mga, siguro pina-follow ko ba to? Pero merong mga quotations na parang pang-healing, ganyan, pang-motivate. Yes. Actually, sinisharean ko yung mga camp office natin dyan na pag feeling ko, ay parang ano siya, down yung mood niya, ganyan. Down yung mood niya kanina. So, sige, share natin siya ng mga ganito. Pero siguro, pwede rin na ganun, pang-outlet lang. Yes. Na parang makikita, pag nagbasa kasi tayo ng comments doon, makikita natin na, hindi lang ako. Pala ako yung nakaka-feel ng pagod ng ganito, na to. Ng ganyan. So, ganun, makikita natin na, may nakaka-relate pala. Tsaka maganda rin sa TikTok, yun nga, ma-share ng iba yung experiences nila, struggles nila. Tapos yung mga nakaka-relate, magkakaroon kayo ng way para makapag-usap. Yun yung magiging support mo. And yung mga relatable quotes, mga ganyan, marerepost mo. Mga memes, ganyan. Diba? Yun yung way mo to cope Paano kung doon ka nga nakakapahinga? Edi, go, gawin mo. Doon tayo masaya And lastly, syempre naman, about language and expression. Older generations rarely use casual words like anxiety or depression in daily talk, seen as medical terms. Dati. Yes, dati talaga. Diba? Hindi common yung words na anxiety and depression dati. Parang, dati nga hindi ko maalala kung anong year, pero ano yung anxiety? Parang sa sarili ko, ano kaya yung anxiety? Ano kaya yung nafe-feel ng anxious, ganyan. Or tapos ginagamit na rin dati yung depression. Parang pag depression, sobrang lala na siya na. Sobrang negative din yung connotation niya dati. Parang pag ang nag-uusap ay mga older generations, tapos sinabing depression, iba na yung dating niya para sa kanila, diba? Pero ngayon kasi, ano na siya, phrases like itigil mo na nga yung drama mo or nag-iinarte ka lang were common din sa kanila. Pero ngayon kasi parang wag mong tiisin, sabihin mo, magkwento ka. Hindi lang drama yan. Valid yung nararamdaman mo. So yun yung sa older generations natin siguro, hindi naman sa pero parang medyo hindi talaga sila open dun sa topic na mental health. Parang sa tingin ko din, napapasa-pasa yan from yung mga parents, grandparents siguro, na pag nag-express ka ng intense emotions or nag-express ka na may pinagdaraanan ka, yun nga yung arte mo lang yan. Gano'n, dinidisregard. Parang yung family din dati, di ba kasi uso dati yung maraming kayong magkakapatid, ganyan. So parang siguro dahil doon na ang dami-dami nyo, paano ka malulungkot? Bakit ka malungkot? Parang wala namang rason para maging ganyan. Ganon yung mindset dati. Oo, siguro. And for us Gen Zs naman, we use casual or humorous language like low-key anxious. Ayun na pag-usapan natin last time. Low-key anxious, burnout, and some brain, ganyan. Share feelings via meme, TikToks, and post as a way of bonding. Yun nga yung nabanggit natin kanina. Nag-share tayo ng mga post as bonding natin, as coping mechanism natin. Doon natin na-express kasi Parang since hindi naman lahat makaka-afford ng therapy. Parang yun na lang yung therapy. Yun yung sad reality kasi. Meme na lang talaga yung therapy ng karamihan. At may nag-share din, yung ibang parents, pag nag-open up ang anak about mental health, biglang babanat ng, kami nga noon Which is true. Oo, diba? Actually. Parang, bakit laging parang
kailangan mas grabe yung naranasan nyo compared to us now. Parang ganun. Which is, hindi siya maganda, no? Of course. Hindi siya maganda kasi parang... different generations na tayo eh. Nade-disregard yung feeling ko na parang kung ako siguro yung sabihan ng ganun, mafe-feel ko na, hindi pala valid yung naramdaman ko. Di pala dapat ganun yung nararamdaman ko kasi hindi siya normal. Yes. Kasi sila nga dati mas hirap sila pero hindi naman nila naramdaman to. So parang iisipin ko na, nag-iinarte lang siguro ako. Pero what the older generation needs to understand, yung dinagdaanan nila dati, valid din yun. Oo. Hindi mo kailangang i-compare. Oo, naging victims din sila. And at the same time, yung newer generation ngayon, sana maging happy sila for us na mas nagiging open tayo. Oo, mas nagiging open tayo kasi we learn from the mistakes of yesterday, yung mga ganon bagay ba. Parang, ang wish sana natin for older generations ay wag niyong i-disregard yung feeling ng mga Gen Zs or ng mga anak nyo ngayon just because you had it rough. Oo, kasi dati. kung nahirapan kayo dati at nahihirapan sila ngayon, it's your chance to help them naman. Hindi ito pataasan or palalaan ng naramdaman. Ayan, so nag-comment po si Sir Jet. Sabi niya ay mabuti na lang talaga, madali na lang ang access sa information ngayon and even in creating awareness about causes like mental health. Kasi one can begin to understand himself or herself and what they feel is validated. Dati kasi nakakatakot mag-share sa iba because of the stigma na baka baliw ka na. Dalin ka na sa mental hospital or napaka-emo mo naman. The Gen Zs today are blessed with the technology. It really improves their way of life. Yes. Dito nga nagsisircle back yung pagiging digital nomads ng generation natin. At the same time, kahit sabihin natin na yung technology talaga, yung social media, may mga negative din talaga. Para nakita nyo yung positive. Oo, may mga positive din siya. Lalo na itong mas nagiging... pag-share. Nagiging open tayo sa pagdating sa mental health. And since hindi lang naman Gen Z ang gumagamit ng social media. Pati older generations din. Nakikita din nila. At least, ang panawagan lang talaga natin sa mga older generations ay please use this platform para mag-inspire or tumulong sa mga later generations or mag-share ng mga naranasan nyo ng generation nyo sa generation nyo para matulungan yung mga newer generations na mag-cope up. And para din sa kanila na alam mo yun, mas mag-gets nila yung Generation Z. Na pare-parehas din tayong humans na iba-ibang struggle. Hindi lang naman kasi, usually, di ba, pag Gen Z, phone ka lang ng phone, ganyan. Hindi nyo nakikita na yung phone pala, yung coping mechanism niya, na may problema na pala siya and yung phone lang yung outlet niya para maging okay na sa pagharap sa inyo, parang ganun. And may nag-share din, sabi niya, actually, nakakatakot pa rin po mag-share hanggang ngayon kasi ang hirap naman magtiwala. Baka kasi gamitin sa'yo pag kayo naman ang naging hindi okay. Yun. May instances talaga na ganyan. As humans, hindi naman talaga maiwasan na may mga people na untrustworthy. Nagagamitin sa'yo yung problema mo against you. Pero, yun siguro yung importansya ng pagpili ng tamang kaibigan. Of course, diba? Yun talagang friends na through thick or thin lang maaasahan mo. Na parang kahit i-share mo sa kanya yung buong buhay mo, kahit hindi kayo mag-usap ng ilang taon, ng matagal, okay pa rin kayo. Diba? Parang, mahirap makahanap ng ganong kaibigan ngayon, pero... siguro, ito na yung panahon natin para i-filter yung mga kaibigan natin. Ayan, kasi, hindi lang naman, yung mga kaibigan kasi natin, it defines us too, diba? Sabi nga nila, parang, yung mga kaibigan mo, hindi lang naman personality nila ang dinedefine, personality mo rin. So, mamili tayo ng mabuting kaibigan. Sabi nga din, you are who you surround yourself with. And also then, if you find yourself nahihirapan na mag-trust sa ibang tao, maybe you need to look within yourself din. Baka ikaw pala. Oo, tsaka parang kailangan mo rin matuto mag-trust, gano'n. Maybe don't put up too much boundaries. And diba? Kasi hindi naman din sa lahat ng oras, hindi lahat ng tao ay distrustful. Sa ibang tao ang problema. Baka yung iba kasi sometimes sa'yo. It's you. Parang look within yourself din. Na ma-improve mo yung sarili mo para matuto kang mag-trust ulit or magmahal ulit. Diba?
Baka kaya wala kang tiwala sa ibang tao dahil hindi mo rin pinagkakatiwalaan yung sarili mo. Yun nga. Na magtiwala sa kanila. Kasi for other people din, yun din naman yung na-observe ko, no? Parang may tiwala sila sa'yo. Yun nga lang, parang kung ipipilit mong itago yung sarili mo, parang hirapan din silang mag-reach out sa'yo. Kasi tayo personally, parang pag tayo kasi yung nagre-reach out, okay, tas biglang magko-close sila ng door sa atin na biglang, hindi na tayo papansin. Ay, wag na lang. Sige, di kami, ka. parang hindi na lang din siguro kasi ayaw niya naman. So, okay, moving on, parang gano'n na. So, ikaw, matuto rin tayo na mag-open or mag-down ng boundaries. Yes. Oo. Yeah, pero case-to-case basis. Hindi laging dapat open ang boundaries natin. At the end of the day, we're all humans na iba-iba ang natin. Ito ay sa amin lang naman. Naging advice, na po ang show namin na for real. We're just being for real. Oo. Ito na kami. No filter na to. Yes. At ayun nga yung comparisons ng older generations sa atin as Gen Zs. Kaya naman, what does mental health mean to us Gen Zs, diba? Well, for us, we consider it to be a very important part of our lives. I think our generation has become more comfortable and open about talking about our struggles with our mental health, diba? Super open. Na parang sa atin, sa friendship natin, parang pag may moment na ayoko mag-reply, di na ako magre-reply. Okay lang. Okay lang. Ganyan. Pero minsan, i-chat ako ng isa sa friends natin, may okay ka lang, ganyan. Ayoko muna kausap. Pag nireply ako ng ganun, okay, next time na lang. Parang ganun. So, parang mas nagiging open tayo na hindi natin siya nakikita as trigger na, okay, i-end ko na yung friendship with this person. Ganyan pala siya. Oo, hindi pala siya nagre-reply, ganun. Pero, di ba sa atin kasi, yun yung maganda na friendship na, okay, pag hindi mo trip lumabas, hindi mo trip na kumain, ganyan. Understandable. Walang, okay, sige, siguro wala lang siya sa mood ngayon. Hindi mo kailangan mag-explain. Tapos, kinabukasan, i-chat ko, okay na ako. Okay ka na. So, itatanong ko lang sana yung ganito, yung ganyan. Diba? So, walang lang, parang problema. normal, di ba? Ganun yung mga normal conversations po ng Gen Zs. Yes. And also, that's the kind of friends that you keep. Oo. Diba? Yung mga, na-understand ka during the highs and during the lows. Yung mga hindi ka nila i-judge kapag hindi ka naka-reply ng isang araw, isang linggo, ganyan. Kaya yung friend mo, ako na lang, arat. Pag sinita ka na ng friend mo na hindi mo na-replyan ng isang oras, sabi mo, mamili ka na. Oo. So, next naman, ano naman yung common struggles that Gen Z deal with? Isa naman ay, andyan yung mga school pressure plus future is a scary stress. Yes. May pressure pa rin sa school. Kasi yung mga Gen Z, may part ng Gen Z ngayon na nagsa-study pa din, diba? Mga high school pa eh. Hindi mo naman may kakaila talaga na may pressure talaga sa school. Lalo na pag college ka, diba? Parang sasabihin, ay, late ka makakagraduate. Yung mga ganong pressure. Sa ganun. Tsaka yung gagraduate ka with honors, nandyan yung mga stress. Parang pag sinabi sa'yo na, ay, dyan ka nag-aaral, dyan ka lang nag-aaral, yung ganun, yung mga university bias pa tayo. Ay, di maganda yung ganun na. Kahit saan po tayo nag-aaral, walang nag-aaral ng madali, ha? May kanya-kanya po tayong struggles. Because education is important. Basta nakapag-aral ka, that's what's good. At nakatapos ka, kahit ilang taon ka pa. Pinaghirapan mo yan. At ang parents school, mo. Oo, lalo na yung mga nagpa-aral sa'yo, yung mga scholars dyan, ang mga magulang, ng kung sino man. Yan. Lalo na yung mga after graduation, yung mga may boarding, may boarding pa sila. So, yung mga ganon, ang worry naman nila is baka hindi ako makapasa or baka hindi ko lang siya matake ng first take lang, ganyan. It's okay. Okay lang yan. Wala namang super confident na tao na. Ang mahalaga, itry mo nang itry hanggang makapasa ka. Kahit makalimang try ka pa, 10 try ka pa, ang importante, sinusubukan mo at hindi ka sumusuko. Habang buhay tayo, you have endless chances. Pero hindi rin nakakababa ng self-confidence yun, ha? Basta at least, diba, kahit hindi ka pa nakapasa, at least nakagraduate ka na. Yeah. Yun, look at the brighter side. And next naman, syempre, social media comparisons like FOMO, FOMO, cancel culture, ayan. Pero parang sa tingin ko, yung pagdating sa likes, hindi na siya as common as dati. Na paramihan ng likes. Actually, likers ko, gano'n. Kailan ba yun? Mga 2013 siguro. Mga ganong years.
Doon, pa yun, importante pa yung likes paramihan pa nun. Feeling ko yun yung time na kapag may nag-like sa'yo ng 50 likes, thank you po. Iisa-isahin mo pa sa comments yun. Tapos kapag may nakita ka na friend mo na may nag-like naman ng 200 sa kanila, tapos sa'yo 50 lang, i-compare mo yung sarili mo na, ay, kasi mas maganda sila, ganun, mas sikat sila. Ko hindi na siya ganun ngayon. Pero sa tingin ko, yung sa FOMO, ito yung para naman sa mga viewers natin na hindi alam yung FOMO. Ano ba ang FOMO? Ang FOMO po ay fear of missing out. Ito yung phenomenon na parang nakita mo yung story ng friend mo na lumabas sila ng friends, tapos ikaw, ay, hindi ako nakasama, ganon. Oo, parang meron kang fear of missing out. Na-miss ko yun. Parang ano kayo pinagkwentuhan nila? Ganon. Pero yun nga, mako-consider yun na social media comparison. Kasi, like, yung ibang tao, nag-travel sa Europe, ganyan. Ikaw nandito ka lang sa work. Parang may FOMO ka, di ba? Parang, ba't sila nakakapag-ipon? Bakit ako nasa office lang? Parang gano'n. Yun na, pumapasok yung parang struggles mo within yourself na, bakit ganito, bakit ganyan? Yung comparison. Huwag mo i-question yung sarili mo. Sabi nga nila, di ba, may kanya-kanya tayong timeline at may kanya-kanya tayong problema sa buhay. Oo, kahit pa travel yung isang person, hindi naman natin alam yung behind the baka scenes. kaya pala niya talaga or baka kailangan niya ng yes, ganon. or baka may mga problems siya na hindi natin nakikita. Kaya wag niyo i-compare yung sarili niyo. Malay niyo, hindi pala siya okay. Tapos, hindi pala siya okay, kaya kailangan niyang magbakasyon muna. Tapos tayo, okay naman tayo. Tapos nag-work. O diba, hindi naman sa pinag-compare natin, pero mas blessed ka. Yep. Look at yourself na mas bright. O yan, yung cancel culture, sobrang ito din. Hindi naman siya madalas sa atin dito sa Pilipinas, no? Dapat siguro para sa mga content creators or mga influencers, kung hindi sila careful sa sinasabi nila. Yun, mabilis silang ma-cancel culture. Meron recently, parang about politicians, ganyan-ganyan. And diba, uso nga kasi yun. Tapos ang daming na-cancel culture talaga. Yun din siguro nakakapag-cause ng struggles ng mga ganong types of people. Kaya yung cancel culture, very unhealthy talaga to. Oo din talaga. Marami tayong dito sa mga K-pop, ganyan, sa mga K-drama artist natin, sa mga artista, yung mga sinasabi nila or mga pananaw nila sa buhay na hindi inaagrihan ng most people na nanonood sa kanila or sumusuporta sa kanila. Kahit idol pa nila yon, bigla na lang, ay, ayoko na sa kanya kasi ganito pala yung point of view niya. And ayan, next naman, big world problems like climate anxiety, wars, economy. Yes, alam mo, actually itong mga when you watch the news, makikita mo talaga kung ano mga nangyayari sa mundo ngayon. Nakaka-anxious siya talaga. Lately, di ba yung parang lumindol, tapos pumutok yung vulkan, tapos meron pang issue sa politics, tapos ang daming masyadong nangyayari. Yung mga wars and genocide na nangyayari sa other sides of the world. Nakakatakot na rin. Nakakatakot. At the same time, nakakapag-promote siya ng, hindi man nakakapag-promote, pero yung pag nakikita mo yung nafe-feel mo, syempre sa sarili mo lang. Nafe-feel mo yung hirap nila ng mga taong na parang pinagdaraanan yun sa ngayon. Which also, syempre nakaka-apekto sa mental health natin. Yung pa lang natin yung bagyo pa lang, grabe yung naging yung economy, makikita mo yung mga farmers talaga, may napanood tayo recently, ang sabi niya, hindi naman po kami pulubi. Parang ako, as anak ng farmer, parang, oo nga talagang ramdam mo yung plight parang nila ang sakit masyado nung sinasabi niya, kasi ramdam ko kahit hindi, kasi nasa sitwasyon din naman tayo dahil kasama tayo sa nagbabayad. So, yun. Parang concern din natin siya. Yes. Yun yung pinakamasakit doon na indirectly affected talaga of tayo. Course. Big world problems. Ito yung mga common struggles natin as Gen Z. Ngayon naman, paano ba tayo nagko-cope sa mga struggles na to? Sometimes, ito yung mga surface level na pag-coping mechanism like journaling, going to the gym, gaming, art, music, and binge watching. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ano ba dito? Ako, wala dito pero reading. Gana. Yung mga coping ko, diba? Binge watching, and yesterday lang gaming. Di ba, nag-tennis nga kami kahapon? Sporty ka dyan. So, ayan, mahilig ako personally mag-binge watch kapag feeling ko, sobrang nakaka-down naman na dito, gano'n. Parang escape mo yun eh. Ganon din ako sa reading. Parang medyo
napapasok ako sa world ng mga pinapanood ko, ganyan. Tapos natatawa ako, medyo kinikilig ako, ganyan. Sabi ko, nafe-feel mo emotions. Grabe, parang, ganito pala to. At least parang, for a brief moment, nagkakaroon ka ng Tapos, maya-maya, okay, back to reality. Pero at least, medyo gumaan-gaan na. Nag-enjoy ka naman. Gumagaan na yung feeling. Ito yung mga hobbies natin Which is important na meron kang hobbies that you enjoy doing para when it gets heavy, meron kang outlet. Music, di ba? Talaga. Mga favorite artist natin dyan. Oo. Taylor, hi. Na-shout out siya. Next, we also cope using digital detox. Yes. Ongoing ka ngayon. Sometimes. Kasi nga naman, even the internet, even in social media, it gets heavy, di ba? Oo. Naalala ko, college tayo, parang super heavy nung pandemic era na yun, na parang nasa bahay ka na nga lang, tapos pinoproblema mo pa yung pandemic sa labas. Mababasa mo, makikita mo. Ayaw mo na siyang mabasa sana. Makita. So ako, dumating talaga ako sa point na nag-delete ako ng social media. Ako din nag-delete sa social media para makapag-rest. Oo, tapos lumalabas-labas lang ako sa bahay. Sabi ko, fresh air. Parang ganun. Kasi, tapos makikita ko cellphone ko, wala nga pala akong Facebook, IG, or kahit Twitter. Wala talaga akong news from outside world. Parang ako nasa bahay ni Kuya. Na wala talagang balita sa labas. Pero, yun yung siguro pinaka-peak nung social detox natin. Di ba? Parang, delete talaga. Tapos napilitan lang tayong bumalik kasi, okay, mag-school na ulit. Ayun, way naman yun para makapag-rest tayo, di ba? Amidst our struggles. Also, meron tayong group chats and safe spaces with friends. Yun nga, yung pinag-usapan natin kanina about friends. Kaya di na natin i-expound to. Di ba? Sige. Diyan tayo na, sila yung basta kakampi natin Kailangan, alam mo, kung sino ang safe space mo. Yes. Sino? Kasi, Ano? Diba? Saan? Location. Baguio? Hindi, kung yung mga taga-CL, maraming may safe space dyan sa may Lingap. Diba? Maraming may safe Tsaka space nakakapag-recharge kasi nasa nature ka. Yes. Sino? Kasi tamang tao talaga dapat ang pag-share natin. Yes. And also, yun nga yung sabi natin, using dark humor and memes, which is our favorite survival kit. Diba, we use memes nga na ginagawa natin katatawanan minsan yung struggles natin. Para lang ma-lighten up ba yung nararamdaman. Parang hindi masyadong mabigat, hindi masyadong nafe-feel yung masakit pala, ganon. Oo. Yun lang, pang lighten up lang. Mahirap. Pero, ultimately, ang best way to cope with our mental health struggles ay therapy and counseling. Pag hindi nyo talaga afford ang therapy, siguro, simulan na natin mag-ipon. Okay? Yes. Tsaka ang alam ko, may mga online counseling. Oo, may free online counseling. Mag-search ka sa Google, actually, meron. Oo. May free doctors dyan. Or kung may mga friends kayo na willing, mga psych friends nyo dyan. Yes. Baka naman, may konting, may papayo, mga gano'n. Yes, ito yun nga, pinaka-importante. Kasi, itong mga hobbies natin, itong mga group chats sa digital detox, sa totoo lang, yung nga, surface level lang siya Oo, hindi naman siya nahi-heal talaga. Oo, kailangan mo na talaga. May mga certain illnesses kasi and disorders, so kailangan talaga ng therapy. Parang sa physical health din siya physical illness. Tama. Na meron tayong mga gamot na pang surface lang. Pero meron din tayong kailangan din talaga na pang mga magagaling na doktor talaga. Kasi pero, hindi naman tayo sa sakit ng ulo. Hindi natin kaya to. Sa sakit ng ulo, pwede tayong bumili lang muna sa botika. Pero for ilang days lang siya kaya. Pero meron din tayong dapat magpa-check up. Yes. So, may nag-comment. May nag-share. Sabi niya, pwede po bang i-consider as therapy ang pag-attend sa concert? Ang mahal ng therapy Oo, mo. grabe. Grabe yung therapy mo. Parang mas mahal pa yan sa session talaga. Pero ibang type of therapy yan naman. Pero kung yun nga yung way to cope, diba? Yung mga certain people, iba-ibang way to cope. Yan na naman. Kung ang therapy mo ay gastos, go! Nag-promote ng gastos. Meron kasi talaga ang therapy ay travel, ang therapy ay run, or hiking, yun nga, or camping. Kaugnay din yun ng hobbies nga natin. Diba? As a way to cope.
Yan. Ayan, so ito na nga, napag-usapan na natin yung mga tungkol sa mental health ng mga besties dyan. Lalo na yung mga nagko-comment sa labas dyan na Gen Z. To sum it up, Generation Z puts an emphasis on mental health, considering it an important aspect of our lives. We have struggles with our identities, school, finances, and life in general. Yep. Some ways that we cope up with these struggles are by doing what we love or enjoy, through humor online, or by seeking help from qualified professionals or from our friends. Yes. Ayan, so identities, yung mga, life crisis. Oo, yun yung mga identity struggles. crisis, ganyan. Sa iba-ibang aspeto naman ng buhay ang mga struggles natin. At yun nga na ibigay natin yung ilang ways kung paano natin i-cope or nagko-cope against these struggles, di ba? Kailangan talaga natin ng professional help. Yes, yun ang pinaka-important talaga when it comes to mental health. Syempre, now naman, we are at the part of our program where we will reveal the meaning of our slang of the day na posted kahapon on the Radio Agri 90.1 Facebook page. First, we will be reading the comments kung paano ba ginamit ng ating mga besties ang SOTD natin. Ayan, so nabasa ko yung mga comments. Tingnan natin kung ano yung mga Ayan, nila. so sabi ni Angelica Vergara, gold trigger. Wow, so witty. Sige. Next, according kay Gian Padilla, eye of the trigger. Hindi ka kakanta dyan, be. Pag-ianta ka dyan. Ayan, so sunod naman, Christine Joy Corpus, Stream Trigger by SBT Dino. Ayan, Yes. hindi niya ginamit. Ba't nag-promote tayo ng kanta ni Yes. Dino, SBT Dino? Please Oo. scream. Pinomote na po namin. Okay, next. Kay Kuya Jet Gonzalez Subaba. Pwede po mag-name drop? ng trigger niya. Sige, please name drop in the comments below. Ayan, sabi naman po ni Bestie Badette Grospe, si Tut ang nagtitrigger sa akin, kaya ganito ako. Ate, sino to? Mag-name drop Ay, ka na. name drop nyo yan sa comments. Oo, sino ang nagtitrigger sa atin nating I-add bad? nyo yan, paki-mention please. Naghanap ng gulo. At ang last comment natin ay galing kay Faydan Lee Morales. Trigger warning. Yes, actually, ginagamit talaga natin. Close yun na. Oo, ano ba yung talagang meaning ng trigger? So, ang man? old and traditional meaning of trigger ay originally trigger referred to the lever of a gun or firearm that when pulled, releases the firing mechanism. Ay, baril. Baril pala talaga. siya. Bang. Trigger, oo. Parang, and ang modern naman, modern or current definition of trigger ay nasa mental health context na siya. In a psychology and mental health, a trigger is any stimulus such as a word, situation, sound, or image, or idagdag ko lang, pwede po siyang tao that causes a person to recall a traumatic experience, leading to emotional distress or a strong psychological reaction. Ayan, ang sample sentences naman natin ay mental health uses nga natin siya is, loud fireworks can be a trigger for people with post-traumatic stress disorder. Ayan, PTSD. Ayan, nati-trigger tayo sa fireworks. Pero hindi lang fireworks ha, minsan din, heights, or yung mga bars. phobia. Yes, Certain people, certain triggers yan And isa pa, she avoids certain movies because they contain scenes that could trigger her anxiety. Yes, personally, ako hindi nanonood ng horror. Oo. Oo, ayoko Ako din iniiwasan ko na din eh. Dati kasi mahilig ako, pero totoo na nakaka-trigger siya ng anxiety. Parang hindi ako nakakatulog. Ganon. Oo. Na parang Nadi-disrupt yung pagpikit ko, nakikita ko yung image niya. Nadi-disrupt yung mental health mo Iniiwasan ko yun. Yeah. And third naman is discussing past relationships can sometimes trigger painful memories for him. Okay. Okay, so hindi pala tayo magbabackfire. Parang magta-throwback dito. Isa pa, tama yung sinabi ni Ate Bats dito na si Tut ang nagtitrigger sa akin kaya ganito ako. Tama yon yung paggamit niya. Oo, person kasi. Kasi minsan stimulus talaga naman person ang nagtitrigger sa atin. Halimbawa, si Akin, nagtitrigger ako kay Akin, mga ganun. Ako pang nila-sample mo. Ayan. Yun yung mga old and traditional and yung using it in a mental health context. Aside from this naman, meron din siyang definition as internet slang. Borrowed from the mental health context but used more loosely or humorously online. In internet slang, triggered often means being annoyed,
upset, or overreacting to something, sometimes exaggerated for comedic effect in memes, and it doesn't always imply actual trauma. Sometimes it's just playful or sarcastic. Ayan, meron siyang gamit. According sa ating mga examples, I forgot to save my game and it crashed. I'm so triggered right now. Ay, galit siya. Wow. Nagalit lang siya sa laro. Oo, nagalit siya kasi nag-crash yung game niya, di ba? Next, she got triggered when her favorite K-pop group didn't win the award. Yes, ito yung mga humor lang. 17 ni Maymay. O yung mga 17 ni Akin sa ni K.O. Pag di na nanalo. That's a trigger, yan. And lastly, that meme is hilarious, but some people in the comments look really triggered. Ito nga yung gamit na galit, nagagalit. Yung mga yung mga dark meme kasi marami talagang dark meme na nakaka-trigger. Diba? Na minsan wala sa hulog. Oo. Personally, parang maraming meme na, di mo nakakatawa to, parang ganun yung action. Yeah. Ayan, and that's it for today's episode about mental health for Gen Z. Thank you for listening and tuning in. We hope nakarelate kayo. Ayan, so next week naman, tell us your thoughts about today's topic by filling out our Google Forms. Gusto namin marinig ang stories nyo. Until the next one, this has been your bestie, Mai. And this has been Akin. You tuned in to 4 Reels, where Gen Z gets real. See you again next Wednesday only here on Radio Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Bye! Bye!